Hi guys, mga kanegosyo, Kasensa Kang Familia, magandang umaga po. Maulan, kaya ingat tayo. So, ngayon, nandito lang tayo sa bahay, hindi tayo lalabas. Kung nakita nyo yung background natin, mga halaman, yan, may hanger pa nga, may basahan pa nga. So, nandito lang tayo sa bahay. Napakaganda ng topic natin kasi pag-uusapan natin, ano ba yung trabaho, ano ba yung negosyo na pwede nating gawin kahit nasa bahay lang tayo, kahit umuulan, mainit, kung ano man, hindi ka nalalabas ng bahay, kahit ikaw ay taga-probinsya, kahit pa ikaw ay nasa liblib na lugar, malayo, pwede mong gawin. Ano nga ba yun? So, siyempre, lalo na sa mga nanay, sa mga momshes natin na may inaalaga ang bata, mayroon namang iba na talagang hindi makapagtrabaho. Siyempre, baka may inaalaga ang mga matatanda, mayroong may sakit, or talagang hindi lang talaga makalabas. Ano yung mga maaari nating gawin? So, pakinggan natin. Ako, personally, ginagawa ko ito. Work from home, work from farming. Yan, gusto ko later, siguro, one more year, work from farm naman tayo. Doon na tayo mag-office, and then at the same time, we will do farming. So, ano ba yung business na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, hindi ka naalis? Guys, pakinggan natin. Ang number one na business na pwede nating gawin na maaaring magpayaman, na maaaring magpabago ng buhay natin at ng pamilya natin ay ang online business. Pag sinabi natin online business, of course, gagamit tayo ng internet. Ngayon naman, yung mobile phone natin, yun na yung ginagamit ng mga tao na nagbebenta-benta. Napakagaling na nga. Gumagawa ng mga short videos, gumagawa ng mga post. Pero alam nyo guys, be smart. Kinakailangan aktibo tayo, kinakailangan creative. Pag sinabi natin online, nung bagong-bagong sumisikat ang online selling. Sabi ng tao, bakit ako bibili ng gamit na hindi ko pa nakikita? Bakit ako bibili ng gamit na nakita ko lang sa picture, pero paano pag na-receive ko at hindi naman yun talaga? Expectation versus reality. Nagbago na ang tao, nagbago na ang isip, nagbago na yung ihip ng mundo, nagbago na ngayon. Alam nyo, dito nga lang sa amin, araw-araw may dumarating na Shopee, dumating na Lazada. So halos araw-araw yan, lalo pa kung aking Miss Way kasi nga binabulag na. Pero ako, personally, yung mga gamit natin sa farm, yung ibang gamit natin na hindi natin basta-basta mabibili kung saan-saan, mas mabilis ang Shopee. Kasi meron yung Shopee na pag binili mo ngayon, express talaga, kinabukasan nandiyan na. So, online selling, online business. Ang aking share sa inyo kung paano mag-start ng online business, ito po ay sa aking idea, sa aking opinion na naranasan ko rin naman. Alam nyo, ngayon nga, yan, dito nga tayo. Nakita nyo, may mga plano tayong gagawin, may mga, yung mga kontrata natin na project, gagawa tayo ng quotation, sasend natin sa staff natin para may email. Ako rin talaga, ang Adbatech CCTV, ang Papa Rabbit 3, ang Negosyo Philippines, lahat ng answer orders, lahat yan ay through online ang pupromote natin. Ang Adbatech CCTV, for your information, 99% ng sales natin ay through online. Kaya ang online business, online selling ay napaka-importante. So, paano nga ba magsimula ng online selling, ng online business? Ito yung step by step muna. Okay? Para sa akin, sigurado, siyempre, mag-create muna tayo ng identity natin, magpapakilala tayo. Paano mo ba gustong ibenta yung iyong business? Yung iyong mga produkto, ito ba ay through your own page? Gagawa ka ba ng panibagong page mo? Or yung iyong Facebook account, yung personal account mo? Ngayon nga, may mga reels na pwede ka na mag-video yan kasi in 60 seconds na video, may produkto ka, pwede mong i-reels yan talaga. So, para sa akin, ang unang-una muna natin gagamitin, siyempre, yung platform natin ay yung personal account natin na Facebook. Kung ano yung meron ka na, yun na yun. Of course. And then, of course, kung gusto na, medyo may pagka-professional na konti, gagawa ka naman ng page. Sa page naman, hindi naman not necessarily your name
But ano ba yung pangalan na pwede? O parang Mommy's online selling business, Mommy's blah blah blah. Iisip kayo ng name na madaling parang Mommy's Best Finds, parang gano'n. So, iisip kayo ng page, medyo catchy naman. Na ika nga pag napadaan sa kanila or nag-share ka ng page sa'yo na ilalike nila, aking binibenta pala nito about sa mga beauty products. Ba yung binibenta pala nito para sa mga bahay? Binibenta pala nito parang gano'n. So, pag nag-share ka ng page mo, at least medyo makakatch yung attention ng mga friends mo sa Facebook. So, unang-una, siyempre, meron kang Facebook, meron kang page, yun. And then, ngayon nga, usong-uso na yung TikTok, usong-uso na yung Reels. So, ang platform gagamitin, lagi ay ang Facebook. May mga iba rin, Instagram, gumagamit sila dyan, WhatsApp, Line, pero Instagram, alam ko, napakaraming nagbebenta through Instagram. So, online selling, nandiyan na yung Facebook account mo, nandiyan na yung page. Kung may Instagram ka, gamitin pa rin yung Instagram. And then, ito na ang pinakamahalaga. Ang isa sa pinakamahalaga. Iisip ka ngayon, ano yung produkto na iyong ibebenta? Siyempre, may page ka na. O ano, isip ka. So guys, okay. Ito yung nakuha ko rin nga kay Miss Faye na nasabi niya, Papa, kung magbebenta-benta, mahirap yung parang medyo maliliit yung 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, i-GCash pa, o maniningil ka pa, o ipapaabot ang produkto. Okay, pag-usapan muna natin, okay, ang produkto na pwede nating ibenta, yung suggestion ko, kung maaari siguro, mga 400 above, 300 above, wag naman yung mga pa 50, 50, 60, 100, okay? So, lagi mong iisipin, worth ba yung effort mo? Worth ba yung ipadala pa? Worth ba yung i-GCash pa? So, kung 50 pesos, i-GCash pa. Okay? So, para sa akin, kung tayo magbebenta, kung mga worth 500 to 1,000 up, lalong maganda. Ibig sabihin, pag nakabenta ka, ano ba yung target mo? Okay? So produkto, yung pricing muna. Yung price muna ng product, yun yung iisipin nyo. So, dapat hindi masyadong mura. Hindi rin naman sobrang mahal. Then, ang product, supplier, napaka-importante kung saan ka makakakuha ng mga supplier. Alam mo, sa mga page, kung ikaw ay nasa probinsya, nasa bahay ka lang, mag-search ka lang ng mga trending, search mo, trending products online. So, makikita mo yan. Ngayon, search ka ng search, PM mo sila, baka naman po pwedeng maging reseller, may mga ibang mga supplier, distributor or supplier, napakabait, natulong sila, o pwede mong i-dropship. Ang dropship, napakaganda rin kasi hindi mo kinakailangan mga vital. Pag may pa-order ka, sila ang mag-ano. So later on, pag-aaralan natin or di-discuss natin yung dropship. But for the meantime, online selling, saka ba kukuha ng supplier, napakarami rin online. Marunong ka lang mag-search, marunong ka lang makipag-usap. Sure ako, in 1 hour or in less than 1 hour, makakakita ka ng mga supplier nyo. Alam nyo, ang isa pa rin pinakamaganda. At ito lamang, nagtataka ako. Guys, yung doorbell, okay? Yung doorbell, may nag-pop up sa Facebook ko na sponsored video. Ang nandun, napakaganda na kahit pang araw 300 meters, sabi naman tunay siguro yan. Pag pinindot mo, tutunog pa rin yan. So, napakaganda ng wireless siya. Sasaksak mo lang yung isa sa labas. Pag pinindot nyo, ding, 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 napakaganda. Guys, siyempre tayo naman, interested tayo. Okay? 1,499 sponsored yung video, sponsored yung nagsaselling niyon. So later on, yung ating ding ads, yung boost, tuturuan ko kayo kung paano tayo magbenta, nagagastos tayo, babayad tayo sa Facebook ads para talagang mas marami yung makakita. Pero for the meantime, dun muna tayo sa libre. So, 1,499, bumili tayo, dineliver. 1,600 siguro yung inabot nun. So, napakaganda naman, okay naman. Alam nyo ba guys, tinry ko lang i-check sa Shopee. Nung i-check ko sa Shopee, alam nyo kung magkano? 449 lang or kasama pa yung shipping ha. So parang less than 400 yung doorbell na yon na wireless. Samantalang nabili ko siya kasama ang shipping fee ng 1,600. Ulitin ko. Sa Facebook, sponsored yung ano niya, yung selling niya, yung platform niya. Nabili natin ng almost 1,600. Sa Shopee ako nag-search.
mabibili ko ng 450 lang. So, ang difference ay 1,100. Let's say ang difference is 1,000. Ibig sabihin, yung seller na binilhan ko online, ang tinubo niya, let's say, nasa mga 1,300 or 1,200. So, ano ang ibig kong sabihin? Kung tayo ay nag-start pa lang naman, wala tayong alam na pagkukuhanan ng supplier, siguro sa Shopee, may mga iba doon na pwede mong i-chat yung seller. Doon ka unang-una makakakita ng mga produkto na po pwede mong ibenta. Pag kayo nag-search din ng seller, makikita naman doon yun kung ilan na yung nabenta niya. Makikita nyo din yung mga comment ng tao, yung mga reviews. Ibig sabihin, kung magaganda yung mga reviews naman, ibig sabihin, magandang tao yun o magaling na tao, maganda yung mga produkto. So, guys, ang unang-una kong tinuturo, kung wala pa man talagang budget, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pwede nating subukan na maging supplier natin ay yung mga nagbebenta mismo sa Shopee. Kasi alam niyo si Shopee, napakabababa rin ng presyo. So, pero pag nakita niyo sa Facebook, sorry po sa mga nagbebenta sa Facebook na naka-sponsored, talagang overpriced talaga naman talaga. Magugulat ka na lang talaga. So, expectation versus reality. Alam nyo, so may produkto na tayo, dapat siyempre, papaano naman yung terms or yung payment terms mo naman. Siyempre, pag-aaralan rin yan. Siyempre, mas maganda kung meron tayong account, kung meron tayong GCash. So, papa-GCash tayo, kailangan verified. So, yung form of payment. And then, of course, pag-aaralan mo rin, paano mo ba ipapadala yung iyong produkto. Kung halimbawa, ikaw ay nasa Batangas, may bumili sa Palawan, Manila, dapat meron ka ng idea kung paano LBC, JNT. So, kung yung shipping method, dapat may idea ka na rin dyan. So, dahil darating yung time na hindi lang yung mga kaibigan mo, kundi buong Pilipinas o buong mundo kung saan may Pilipino po pwedeng makabili sa iyo. Guys, ako talaga, marami akong experience sa online selling, pero alam nyo, napakaganda ng online selling. So, kung kayo may mga tanong, pwede nyo i-comment o pwede nyo i-message. So, kung ready na lahat, alam mo na, may mga page ka na, Facebook ka na, may produkta ka na, may items ka na, may idea ka na kung paano ang platform po, pwede ka rin mag-open Shopee ng iyong shop. Pero later on, pag-aaralan natin yan. But for the meantime, yung mga basic lang muna. Napakaganda ng online selling. Bakit? Hindi ka nalalabas ng bahay nyo, hindi ka na magmamasahe, ikaw pa yung boss, hawak mo yung sarili mo, kailangan lang tiyaga, sipag, may target tayo na mabenta, let's say per day or every day, dapat ito, makabenta ko ito, dapat kumita ako nito, dapat mag-PM, tiyaga. Maaring medyo nakakainip, maaring medyo boring, pero tanda natin, pag kailangan natin kumita, lahat ay gagawin natin. So sana, alam nyo, ang isa pang kagandahan ng online selling, unang-una, wala kang taong susulduhan, wala ngang tax Okay, baka marinig tayo, baka. So, yun ang kagandahan ng online selling. Wala kang mga binabayarang pwesto, wala kang rent, sa bahay ka lang. So, lahat, pwede mo pang magawa yung mga household chores mo, pwede pa. So, alam nyo, kung kayo guys ay may mga experience sa online selling, kung kayo may mga produkto na gustong ibenta, message nyo lang ako, pwede natin i-promote naman, pwede natin kayong tulungan. So, online selling, isang negosyo na po pwede tayong yumaman, isang negosyo na para sa akin na napakagandang gawin kahit nasa bahay ka, kahit nasa probinsya. So, tandaan, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Gusto ko, subukan natin, and hopefully in the future, may mag-PM sa akin na, "Sir, napanood ko yung vlog nyo, nasabi nyo yung online selling ang pinakamagandang negosyo." Kahit kami, lahat ay padaan online. Kung hindi mo raw, kung ang negosyo mo raw hindi mo iniaala sa online, sa internet, darating yung time na talaga mawawala ka na ng negosyo. Kasi lahat ngayon, aminin natin, ay true online or true internet. So sana mga kanegosyo, kahit papano may natutunan kayo. Please subscribe, like, comment, and share. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Sabay-sabay po tayo umasensa. Bye-bye po.